Usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon na kakinlay way hanaway sayo unsay buhaton na nagpingit sa tumang kalisod. Mikuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, naksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Abril 4, 2022. Sabi sa naadan, at ang Lunes, among ipakita ka ninyo ang mga front pages sa mga pamantaraan lokal o national, bukod po sa gabi pipila ka mga balita sa mga pamantaraan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang na may labot ng lungsod. Among basahon ng iyong mga text messages, may parangat ng ating tuluman no. Ang weather report, musunod, maning pipila ka, amo usab na pag-greet ka ninyo. Ako si Manny Dalutan Tabakal, kung sama sa nahandan Kabanato, atong partner matag konsihal Maluano Inukando Tabar. Cons, may buntag. Good morning sting viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sugdan day nato ang atong Lunes pinaagi sa pagpadangan sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, after receiving safety seals, 1,000 schools in Central Visayas start face-to-face classes. Sa Super Balita sa Sunstar, asawa kabit, sakpan sa bana, uban sa batanong lalaki nga nagdulog sa kama. Sa The Freeman, Duterte tells Cebu mayors give squatters lots. Sa Banat News, sa The Freeman, bata na trap sa sunog, paig nga lawas tupad sa nakalock nga exit door. Sa Philippine Daily Inquirer, a first for Balikatan, U.S. Patriot missiles in the Philippines. Sa Philippine Star, Comelec ICE Task Force versus fake news. Sa Manila Bulletin, heirs not liable for 203 billion pesos estate tax, according to the BIR. Ug sa Tempo, Marcos heirs not liable for 203 billion pesos tax, according to the BIR. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Magpandigo pa doon ang tanini! Mao nga ni higayuna ang iyon taka hatagi kog higayon nga makapamatuod na dili tanang pulis nalambigit sa hiwing binuhatan duna pay tarong. Di ba imong giayo ang bako, Lord? Imong gipalakaw. Imong gipakita ang buta. Waloy ka, Lord, siya nayo ang taon. Di kang barog yan, nag-royal ka. Ako problema, ikaw. Kanay mong kandi, kanay mong ginoo. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Kaya namdam ko sa province ni Ma'am Dok na ko pa. Nanood daw ko niya sa Amerika. Kay, pweskulahan ko yung medisina dito. Sa ato pa, ikaw na yung manambal na sad pa. Niya mo niya kung tambalan. Ha, doktor? Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy o ganiya kini nga itong mga balita o pag-istot-istot. Unahon tayo kining sunog diadtong Abril 3 sa Katlaon. Usa ka batang babae ang nakalas sa sunog daan sa parapton sa Dam F. Martir, Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Sugbo, sa kaadlawon kagahapon, Abril 3. Si Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office Head, si Nigel Banyasya. Biyaso sa Sunstar Cebu, na namatay mo si Farrell Peaches Culyantes, kinsawa makagawas na yun tungkol sa steel bars ilahang ipuyan. Matod di Banyasya, ang lawas biktima na ugat sulso sa establishmento na nasunog din ipuyan ng sabkini. Ili mo minus na po kabang establishmento na piktuhan sa sunog samtang 50 ka sales staff o borders ang naluwas kung gitabangan sa CDRRMO pinagi sa Philippine Red Cross. Suma sa Lapu-Lapu City Fire Department ang danyos di baraban ang maabot o 600,000 pesos. Atong nila nga itong pagsibiyawa, pamatino sa kabungbiruhan ng hinungdan sa pulbo sa kayo na higpit na pa ang pag-alas 5:20 na sa buntag sa samang adlaw. Arkita kon sa uban ng mga kasayuran, si Presidente Rodrigo Duterte diauhag sa mga mayor sa Sugbo
na atagan o iapod-apod ang mga bakanting lote ngadto silahang mga konstituente. Aron nga masulbar kining squatters problem silang tagsa-tagsa ka mga dapit. Si Duterte ipahinumdum detong higayon din ang mga Bisaya iabot sa Davao City nga maoy nakapatapos sa squatting tungod kay doon na may bagpo na mga doon na may mga yuta na ilahang nabiyaan. Siya ko unang Bisaya speaking Mindanaoan president. O gyapon kini kaso with Davao City mayors, out of 5 mayors, not one of them spoke Bisaya, but it's because of the land ownership. Ang presidente rin kanayon na atol sa campaign rally sa Pinipilaban sa Subo, Of course, back then, when the Visayans arrived, there were few lands left to own, so they ended up being squatters. They would just be told, no vote, ibot. If you don't vote, they'll uproot you. Si Duterte na karayon, yan gi-expropriate ang mga lote o giapod-apod sa mga tao sa diyang nahimo siyang mayor sa Davao. Okay. Muna'y may tungod yan itong yung isultis Philippine Laban Rally. Nag-isgot naman tag-rally at na sa nag-isgutan itong rally sa Bado. No? Doon ay rally sa Bando, Usmeña, Pundo, Paswagan, UPK, na itong Sabado doon sa Cebu City Sports Center. Maunay dapit, gihimo katong Arat Subo. Ang rally ipangluhan ni Margarita Margot Usmeña, kandidato DOPK pagkamayor sa Bayan Subo, ug Senate President Vicente Tito Soto III, kandidato pagka-vice-presidente. Ang ilang kalihukan, nagsugod alas 2 sa hapon, pinagi sa Kasantos na misa. Pagka alas 5 sa hapon, ang nanambong sa rally, niabot nag 9,000. Mato ni Kevin Paz, UPK rally organizer, na nahinabi sa Sunstar Cebu. Sa paglikay sa pagduod sa posibleng stampede, ang mga sakop sa Cebu City Police Office nagdili sa mga minor de edad sa pagsud sa CCSC at sa rally. Sa sayo pagipatuman, ang minimum height requirement na 4 feet sa mga mitambong sa rally. Kung nagisabay pagayo ni County Commissioner Rowena Guanzon at ito istoryahan ng taon, kung makaprobar sila nga sila adult, pero wa sila makamit sa height requirement, tato pa dili makaabot sa 4 feet ang ilang barog. We will allow them to enter, pero adto sila sa kadapit, diin sila safe, mato pa ni Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy Director of Operations sa City Police Office. Gawa sa mga kandidato sa DOPK, Senator Soto, ang long-running noontime show sa telebisyon nga Itbulaga, nilingaw sa mga tao na nambong sa rally sa DOPK. Okay. Kining mga minor de edad, doon na di ay gibutang cons nga lugar, diin, not minor de edad, but kining mga bugbo. So, naday lugar na gibutangan ini, abi na kung di doon pasudlong, kaya mo manigitaki pagayo ni County Commissioner Rowena Guanzon that it's unconstitutional na yung pugga ng sinistan kinsa nga mutambong og political rally. Why discrimination in pagtambong sa mga rally? Why ingon nga tungod kay putot ka, di ka magkatambong, tungod kay bading ka, di ka katambong, tungod kay unsa ka ng katarungan, PWD ka, di ka katambong. Kinahanglan na patambungon ang tanan. Doon na dahil ko na sa kadapit dito. Hindi patambong ang mga abot o 4 feet. Actually, sir, wala man kay maingon nga na ay designate nga lugar kay kung ikaw below 4 feet ka kakita na kadaan nga di pasudlon, wa man kay nakitaan nga namugos nga pasudla jud ko or something kay ang uban sad siguro maghago-hago pa kag adto sir nga giingnan nang di pwede makasud og below 4 feet. Mao.
ang katarungan tingay sa pulis niya na mao nga akin ba nagkasuguan sa pulis niya o sa mayor Sa pulis mong kuno. Dili pasudlon tungod kay tingaling puno kayo niya mag-stampede niya mubo sila di ka ginhawa mo ba nang yun na Basin kay mas dali sila mayatakan unsa ba kaha. Pero dili man sad ka makaingon nga mag-stampede sir kay di man to concert kuan ra man to gathering ra man to. So, anyway, sa mao nga rally kung naninindot din si kanhi Cebu City Mayor Tomas Cusmenia miatake kang Bongbong Marcos Jr. ug Sara Duterte at tulo silang rally. Cusmenia na kanayon na si Bongbong Marcos gobernador sa Ilocos Norte sa tulo ka termino. Apan ang Ilocos Norte usa gihapon sa labing kabus nga nasod sa Pilipinas. Di ko mo gamit sa sala sa iyang amahan, pero ato alang tanawon si Bongbong. You will realize na nahimo siyang gobernador o lukat termino sa Ilocos Norte, which is one of the poorest provinces in the Philippines. Gusto mo ang Subo, maparehas Ilocos Norte, muna yung pangutanan ni Menia sa mga tao nga nanambong sa mga rally nila sa BOPK o singgit ang katawan. No! Those Menia usab na karayon na sa Davao City na gipanguluhan Inday Sara kuwan gyapon parang bati ugly bisan ko nang yang amahan buhay presidente tanawa lang sa aktwal tanawa rin ng Davao City Sara imong papa presidente tanawa ang Davao City ang karon bati lang gihapon iyang inuntag ikumparar ang sitwasyon sa Davao City ug sa Iloilo City. Nagkaroon mo na boom city sa Pilipinas. Kang kansang mayor, i-fire out, itangtang ni Presidente Duterte. Diyos may namin puno nga even kung si Rodrigo Duterte mo yung presidente, doon nagyapoy bombing o mga terrorism sa Davao City. Kami sa BOPK, maninguha ni na magpili og tarong na kandidato na makahatag og serbisyo. Palihog lang dito self-our candidates, Leni Robredo o Tito Soto. Diba? Diyos meni. Si Soto, nagindusal sa BOPK, ang ilang vice presidential candidate ng kanayon, bisan unsang endorsement is a welcome development. Si Soto na kanayon ang tanang mga politiko malipay kung i-endorso na sa lain-laing mga tao o lain-laing mga grupo. Kaya kung kaso, ang BOPK endorsement is very valuable as far as my campaign in the desires concerned. Tumati Soto na may tambong sa mga proclamation rally. Ang BOPK stalwarts, piapil kang Robredo sa Robredo Grand Proclamation Rally nitong pilabay nga buwan sa Cebu City, ang Vice President expressed thanks to the BOPK support. At yaday rally sila ni Robredo sa Cebu City nitong miyaging buwan. Katong kuan sir, katong ni Aresia. Katong dito sa Southwestern ba? Okay. In that rally, si Osmeña na kadayon, no more Marcos, no more Duterte in the upcoming election. Atol sa grand rally sa BOPK, si Soto, ikuyugan siyang asawa, kandi actress Helen Gamboa, kung sila nag-duet sa kanta nga usahay. Ang host sa popular TV show Itbulaga, inausap, appeal ni Vic Soto, yung partner Pauline Luna, Shara Soto, Alan Kay, Jose Manalo, Mugwali Bayola. The crowd was estimated at 13,000.
Meanwhile, ang Cebu City Mayoralty candidate Marco Tusmenia o ang Cebu City Councilorial candidate Bea Osmeña joined sa kapin sa usa ka oras ni Zumba with siblings Laila and Alala and Jara, as well as Itbulaga host Alan Kay ug Luna-led dance fitness with Cebu's dance group Zitro ni Bart Codilla. Ang Lacson Soto tandem is expected to visit Cebu for 2 days karong April 6. Yeah, but the Zumba event, sir, was held the morning after the BOPK Tito Soto rally held last Saturday. So mga nahuman siya mga 8 o'clock, and then the next day, the morning after that, mga 8 to 10 man siguro to, nag-Zumba sad sila si Margot with the Luna female members of the Luna family. I mean, not Luna, sorry, with the Soto family. Apil si Luna, Pauline Luna, which is the wife of Bossing Vic Soto. Mm. Okay. So, aligre na ni, sigir na ning mga rally. Kunya, ang mga opisyal sa Cebu City, wa pa na ko makikita sa Commission on Elections Representative silang request na ipadayon ng pagkapurapod sa financial assistance alang sa Typhoon Odette victims ug fuel subsidy alang sa mga drivers o operators. So far, ang COMELEC has yet to schedule a hearing on the request. I don't know kung kinsay anong wa sila magkatuban, pabay time ang COMELEC, sila ba City Hall. Yung mayroon may krama, yung campaign sorties, mispikar na ang pagkapurapod sa ayuda nahunong tungkol sa election ban. Inoon, siya nagkanayon nga naninguha sila na ma-address kining maong concern. Una nangayo kini sila og exemption. Ang Cebu City Government, lagi kang Attorney Jerry Carillo, Chairman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council na kanayon, na ni-file is the petition of the COMELEC seeking exemption on the ban. Si Carillo na kanayon, personal siyang mo-ato sa COMELEC office aron pag-follow up kini. Kagahapon, naghuwat pa sila alang sa schedule sa hearing sa petition na gi-file. Aside from the 5,000 financial aid for residents with damaged properties caused by the typhoon, the petition also includes the stimulus package for the public utility vehicle drivers affected by the oil price hike. Okay. So, arayon na cons? Okay, yes, sir. Arita sa katong kaso ni Kibuloy, wa man baga pila-pila Malacanang, didistansya ang Malacanang. Ay kining kaso, batok ang religious group leader Apollo Kibuloy, nga mo spiritual advisor ni Presidente Duterte. Siya nagkanayon nga siya magkapilapili ni kay si Kibuloy is a private individual. Yung balikon si Pastor Kibuloy to the Kingdom of Jesus Christ is a private individual. As such, kanipensa siya says in kaugalingon sa korte in the light of Maria de Leon's recent actions, acting presidential spokesman Martin Andanar said in a statement, ang Los Angeles paralegal na Maria de Leon biangkon, they plead guilty to preparing and filing fraudulent documents that sought legal permanent residency and citizenship sa mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ. Munigiangkon mga higala ni Maria de Leon na siya mo nagpreparar ni mga peke na mga dokumento aron mahimong permanent residence o mga citizens gyud ang mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ, the name above all name na religious group
na ang kansang founder o si Kibuloy. Ang members of the group, itrabaho kini si fundraisers, nining bogus na charity operated by the church, the U.S. Justice Department said. Yan ay daghan rin sa tuwakon. Kanang maligya gusto sa lang pagkaon, sa lang kubandya, mga ballpen. And a statement, ang U.S. Attorney's Office in Central District of California, nagkanayon, na si De Leon may file of plea agreement ug ni angkon na may appeal sa conspiracy to commit marriage fraud hasta pag minyo, peke o visa fraud, paita hasta paghimong peke a besa. Samantala na niya. Ang pait ana sir ba kay maamong in town tong mga nagtinarong mao na lang no ilisod-lisoron tungod ana. Paog yun. Si De Leon ni angkon na questionable itong mga petition for alien relative o related paperwork on behalf of KOJC members, knowing o believing na kani ilang mga kaminyoon i-arrange for purposes of securing favorable immigration status for a spouse. The U.S. Justice Department noted that De Leon is one of the 9 defendants pag-charge na itong Nobyembre in a 42-count superseding indictment that alleges a labor trafficking scheme that used fraudulently obtained visas to bring KOJZ members to the U.S. Ang indictment claimed that the donations na na-solicit ng mga sakop gigamit ni paggasto kuno sa church operations o grabe kayo, dinato kayo na lifestyles ilahang mga leaders. Maunay ako ang kanang nitingkag atong dunggan sir ba kay laliman ka nga in the indictment ha kay kuan na biya ni ng legal document na ni ba said that the donations were used to finance church operations and the lavish lifestyles of its leaders. Ilang luho kayo nga mga kinabuhi niya ang nagasto gikan adtong matud pa mga bogus charity sa nga gisolicit, forced to solicit good ang mga church members matud pa forced to solicit donations for a bogus charity niya para ra ito sa ilahang leader nga lavish og lifestyle kapaet. Monikaron. Suma sa indictment ang mga sakop who proved successful at soliciting for the group were forced to enter into sham marriages. Fake marriage. Pagkasal, fake ning pagkasal. Or obtain fraudulent student visas to acquire legal status in the U.S. aron makapadayon sila pangayo og donasyon sa visa. Uwaw sa taon oy, kapakauwaw ba? Aron makapadayon sige pagkilimos. Duble sir, gigamit ang pangan sa Pilipino, gigamit pa gyud ang pangan sa Ginoo, kapait in taon ninyo eh. Kaya talaga tinawag. Palayo si Duterte. Kadi ko na, private na siya. Pero mo man ang advisor. Kuan baya ko ni sir, daghan ko no kaayo sa mga workers nga naglibot-libot sa United States aron mo solicit sa mga donations as CJF volunteers were also called full-time miracle workers. Magkuhan ko na sila sir, mag-solicit sila, mag-raise sila funds nearly every day, year-round, working very long hours and often sleeping in cars overnight. So, murag ang ilang pag-adto, they're just there to keep on soliciting. Kalisod. Ay uban din ikon, inudahan nga ilahasan ng grupo, mabaligya. Sa kung sila ipaligya kon, ballpen, at least doon na ipaligya, mga cookies, na. Ay para ko no, sa man eh. Eskwela. Ako pag-eskwela, kay ano ko sponsor. Aloy-loy dayon. Supporting mo ko, na maikim vlog tuloy. Hibawa na to nga,
Paano man sila nga lain-lain, pero ang ilang address usara, nagpundok na sila sa kabay, gipundok sila. Naiuban nga gikan sa ubang lugar, ang tang gikan sa Leyte, niya gipundok tere, so sa kalugar niya, mo igipasolusyon. Niya, naitihipos sa ilahan masolusyon, niya palong to sa ilahan grupo. Ang akong di ganahan sir ba ngayon ani is among ganitong mga nagtarong doon naman gyud nag-solicit og tinarong nga kanang ibuo-buo gyud ngadto sa mga nagkinahanglan, feeding programs, mga outreach programs to benefit the poor people ba. Unya ang ato is kanina niya noon ang kasagaran mahitabuan ni ikaw nga generous giver unta ka, dili na lang hinuon kay ang imuhang hunahuna binuang ni parihas ni antong ilahang kalaki ngon ana ba. Mao gyud madudahan gyud kon. Madudahan gyud kay kanang man solicitor. Tingnon mo dahil sa mga tayo sama ni kibuloy ka ro. Madaan na tanan. Oh, maamong tanan. Yan kining grabing pagpangutang ko. Ay. Presidente Duterte. Yan ginipinsahan kining pagpangutang sa gobyerno. Kay ang pagkolekta krus buhis dili ko paigo aron sa paggasto sa kanilaing proyekto o programa sa gobyerno. Ang gobyerno is like a house. Now my salary is just this, but my house needs the roof is leaking, or you need another house, you don't have money, then you borrow. Ang presidente ditumbok ng gikinahanglan nga manghuam tungod kay ang kwarta gamiton sa pagfinance sa mga dagko ang mga proyekto. Why gobyerno sa tibuok kalibutan nga wa mangutang? Mangutang kang kwarta kung ang buhis kuwang for our needs. Then, when we want to pursue big projects, just like bridges, there is nothing wrong with borrowing money as long as there are no irregularities in government spending. Tuma si Duterte. It's not bad to borrow. Even local government, you can borrow. Just be sure there is no corruption. I will approve anything there as long as it is for the good of the Filipino people. It is in our interest to do it, then go ahead. I have no problem with it. Ang Bureau of Treasury, so sa iyo para kanayon, ng atuang outstanding debt, miabot na og 12 trilyon ka pesos og 9 bilyon. Up to 12.6% year by year matatuig. 63 bilyones pesos higher than ni atong Enero 12.03 trillion, and the first time overall borrowing was past 12 trillion. Sao kapag ihap ng trillion, no? Ito muna billion naman karon trillion. Kas kay zero sen. Gisod ko ng kubra kon. May 203 billion na estate tax, Marcos. Oh, di mo kuno pwede mong kuan ang mga manununod mo ipabayron. Ano man na, bago? Dili manununod pa bayro, di baligya ng property. O di sad sila makadawat. O ang manununod dili mo bayad. Ang propriedad dili nila masunod. Ibaligya ng propriedad o ang amount na 203 billion mao i-minus kito salin aron na makuha sa gobyerno, makubra sa gobyerno ang atong buwis. Diba? So naanaram ka na kasimpol kon. Pero muraman, you cannot touch the Marcoses with a 10-foot pole. Why? Of course. There are so many reasons. Maybe kling-klang, panimo mga kwadradong katarungan. Lingin nga hinungdan. Pauna, muna na. Vida. Kita mo bayad rin utang na tukod.
Kalimutan gobyerno ang atong mga apo mo yung bayad ani. Okay ra man unta Mamatay ko. na sa. Okay ra unta ko ana sir kung makaingon lang pud ta nga tanan nga utang sa nasod nga atong bayaran sa atong mga apo, apos tong mga apo. Okay ra gid unta kung makatabang tagbayad kung makaingon sad ta nga down to the last centavo gitarong og gasto og walay particular people or people nga in public positions nga nakabenepisyo or nakapahimos ba kanang may tatog patas lang yun sa tanan nakaabot sa tanan nga naglisod. Cons abot kin sa tuning findings na wa gyud i-belay by our government, even sa Department of Finance or sa atuang gobyerno, sa atuang kanang mga ngilngig dihang moingon nga Central Bank na gabi sa debate, presidential debate, sponsor of the COMELEC, na-mention na sad na every year 700 billion pesos sa atuang kwarta, sa atong budget, mapunta sa korupsyon. 700 billion pesos a year. O na tagaladaan. Mabita nang ipaimuslan sa Pacquiao. Bisa 400 bilyones lang nga na ako kuhaon para itong kurubay. 700 billion, they did not deny that there's always 700 billion pesos that's going to the package because of graft. O na yun na. Kaya mo na, 700 billion. Kunya, mangutang ka pirmi ka na tuig. Kunya, aron kay igasto ko ng mga proyekto. Ay, ang igasto na ni mong 700 billion a year. Could you imagine unsa na katakanindot unsa na kanindot ng Pilipinas? Unsa na unta ang ato ang mga kabos? Di na unta tingala magsigig ang hangad gobyerno nga magtuon laway. Pait. Kinatag pagilip. Di tatag kanang kantigo yung tao na talagang pinarungo. Di ka na madata. Bawal ng kawatan na atong man. Dali kayo daan Pilipino ko. Ang Pilipino ko ang kayo, kanang dali, makalimut pa. Oo, nakapain, sir. Very short number. Magod. Ang baho nga paghita ko, kalimtan na lang kayo. Okay, yata sa what? Na may masay bakante Supreme Court. Ang Judicial and Bar Council mo interview sunod semana sa 11-7 ka mga hopefuls na gusto mag-Supreme Court Associate Justice na bakantihan ni Associate Justice Stella Perlas Bernabe karong Mayo 14. 7 din sila i-apply din sa kabakante. Sa announcement, nag-post official Supreme Court Twitter account ang Judicial and Bar Council, JBC na kanayon, na si Maria Elisa D. interviewon karong Abril 5, uban kang Apolinario Bruselas ug Ramon Cruz. Ang ubang mga hopefuls mo si Fernanda Lampas Peralta, Geraldine Faith Icong, Judge Icong. Familiar. Yeah, from Cebu. Ronald Roberto Martin ug Maria Filomena Singh na interviewon karong Pizza 6. Ang JBC nagkanayon ang publiko ay mumusibiter og sworn complaint, report or opposition against any of the candidates by sending a letter to the office in Manila City or through the official email address. May tungod kining kung sa inyong komentaryo ng mga atong ingan lang na interviewon sabi na og sa inyo ang mga derogatory records ng mga tao. Kay sa makatudlong presidente o mga sakop sa Korte Suprema, kinahanglan mo agi ni sa JBC kung Judicial and Bar Council
sa usa ka constitutional office na mo makasutar, mo screen, mo nominate, kunya ilaning ikuan, ilaning shortlist. Kunya mo submiter nga sa presidente kung kinsay iyang pilion. Guwat lang takon, na pagtarong ang natudlo niya. Yes. And that will be, another appointee of President Duterte. All of them, the Associate Justices and the Chief Justice, are appointees of President Rodrigo Duterte. So, break time. Yes, balik tayo. Once pipila ka pa hinumdum, please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. May bamuan nga na ako nga nagsigig kuyog-kuyog na sa katong wa hinungdang laki. Bakit tayo makatinaw ka man yun ako ba? Sa kasakit nagibati ko kuhaan ang mga pagdumot. Kaya ka yung ko! Nasama ka nimo. Unsa man tong giingon si mong mami? Nga drug addict si Jerome. Di na tinuod tita oy. Pasensya na kayo ninyo ha, huwag plano ng G-Store good. Ay, ako, Lodi. Kahit na po ko. Nga makasasa. Ang mga pagdumot tulihi sa pag-iumay nasama ka nimo baguhang Ginoo. Ang Ash Wednesday, mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit ka pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58:6-7 nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay pulianan o gabistihan ninyo
ang hubo, inaypasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita, unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kaunta, masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Asa man ako ilugar ang akong kaugalingon. Sa ko ba kining tanan? Siya'y nagtukmod na ko manong naingon ini ko. Ako bang sa ang pagtipig sa kamatuoran aron malubong ko sa kalimot ang tanan. Erika, maluoy ka. Iyaw kong diyae. Maluoy ka. Maluoy ka, Erika. Mauna ba kini ang panahon nga bayran ko ang mga sa nga nabuhat nako. Imong anak mo'y patubagaan ng pangutanahan. Kay mismo ako, wa masayod kung unsay tubag. Di na ko maghilabot pa ninyo. Sige. Pagpuyo mo. Kana. Kung andam na ang tanan. Kung gusto ka magpalipayon sa unahan, pasilwa si Mika. Gusto ka magmalinawon? Makuha ni mo na. Kana, kung andam na ang imong kasing-kasing. Andam ng mahigugma, magmalipayan baka kita. Kung andam ng mahigugma, sigurado bang makamove on ka? Kung makigbalik ba, sigurado na bang kita? Apan karon mo pahuway lang sana kung makahuwat ka. Ngano kaha nga himugna man sa Dios ang tao nga dili man nagsama o kahimtang? Nganong adunay kabus o adunahan? Adunay maayo o adunay matawag nga sagbot sa katilingban? Sa man day kining kipuy ang tanga kalibutan? Paraiso ba kining natawag? Hindi na tinuod. Sundin ko! Ano na ako, Ninaw? Hindi mo maglita na sa bugmati ka. Bugmati ka, isip, inigsuon. Nga naman, Rico! Ibahal na ka! Kung sa bagyo day ang kahulugan sa paraiso. Ina, saan ko yan? Akong usang kamanghod mo. Kada pagkagsalig sa usa kay igsuon. Ako si Adona. Nakatagamtam na ako og paraiso. Paraiso sa kawadon. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Para sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Gani kini nga to ang bulletin gikan sa Department of Health, Region 7. Arita magsugod sa DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin Number 652 dated April 1, 2022. Diin ang Cebu City nakatala og 8 ka bag-ong kaso sa COVID. Lapu-Lapu 3, Mandaue 2. 0 sa Bohol, 1 sa Cebu Province, 0 sab sa Negros ug sa Siquijor. Total of 19 new cases for Central Visayas last Friday. Sa additional reported deaths, 0
Sa additional reported recoveries, 8 for Cebu City, 0 for Lapu-Lapu, 2 for Mandaue, 0 for Bohol, and 1 each for Cebu Province, Negros Oriental, and Siquijor. Total of 13 additional reported recoveries for Central Visayas. Niadtong Abril 2, adlawng Sabado, ang Cebu City nakatala og 7 ka bag-ong kaso sa COVID. Lapu-Lapu adunay 3, ang Mandaue 2, ang Bohol Province 0, ang Cebu Province 11, Negros Oriental 4, Siquijor 0, total of 27 new cases for Central Visayas. Samtang ang additional reported deaths, usa sa Cebu City, usa sa Lapu-Lapu, usa sa Mandaue, and 0 for the provinces of Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor. We were able to tally 3 additional reported deaths for Central Visayas last Saturday. Sa additional reported recoveries, 0 for Cebu City, 3 sa Lapu-Lapu, 0 sa Mandaue, and 0 for the provinces of Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor. 3 additional reported recoveries last April 2. Samtang kagahapon, April 3, case bulletin number 654 shows that ang Cebu City dunay 4 ka bag-ong kaso sa COVID. Lapu-Lapu dunay 2, ang Mandaue 0, Bohol 0, Cebu Province 4, and 0 na sab for Negros Oriental and Siquijor. Ang natala nga new cases for Central Visayas kagahapon anaa sa Napulo. 0 sab sa additional reported deaths for the entire Central Visayas. Sa additional reported recoveries, 0 for Cebu City, 6 for Lapu-Lapu, 0 for Mandaue, 1 for Bohol, 4 for Cebu Province, and 0 for Negros Oriental and Siquijor. Total of 11 additional reported recoveries for Central Visayas. As of yesterday, ang Cebu City adunay 476 active cases. Lapu-Lapu 23, Mandaue 23, Bohol Province 9, Cebu Province 269, Negros Oriental 32, Siquijor 7, total of 839 active cases for Central Visayas. Okay, abi ni mo kono sa akong ipabot ug nagampo ko gaunta ilang tinuod tong kung ikadukan. Di ba ang arat Cebu dito man tong Sabado, no? Kunya, di ba ningon man ang ato ang Department of Health na kung pananglitag dunay takod, it will take 14 days. Mm-hmm. So, karos aga itong 14 days imong gihapon for July 7 ba to? Next week pa. June? Dili, June, April? April, oh. Basta 14 days from that day, mo na kuno na makita kuno nato diha og nanakod ba to. Kung panalitan 14 days after, why epekto katong grabe nga dinuutay dito sa Arat Cebu. So may na to nga doon na daikwan. Doon na herd immunity or population protection. Kuan man to siya, sir, March 26. So last week ma 14 days siya by April 9. April 9. Muna itong tarawon sa April 9. Hopefully, ang pulang tanga-unta, dili yun ang atong ikatukan. Hinaut unta og magpuyo man lang tas balay, dili tungod kay nangaigo na ta, kun dili tungod kay naghinuklog ug naghinulsul ta alang sa Semana Santa, which will also be next week. That's right. Aritos politika kon kanihat. Pero arito din sa national politics. Dunay kining survey ang kining mga kalaki karon ang gi-survey mga university, no? O si Vice President Lenny Robredo, Senator Francis Pangilinan, most preferred candidate for President and Vice President sa mock polls hihimo sa nakalandain na mga universidad dili sa Pilipinas. Ang opposition tandem nakarawat og dugang mga boto, kung daghang mga boto, gihimo sa Ateneo de Manila University, Far Eastern University, National University, University of the Philippines, Diliman, and University of Santo Tomas. Morning mga universities. Ateneo, si Robredo ug si Pangilinan nakakuha og 3,197 si Robredo
si Pangilinan 2,909 out of the total 3,343 votes cast by students, while they received 6,618 and 5,916 respectively. Sa pa katong una mo kang Lenny in 6,618 ang 5,916 mo kang Kiko out of the 7,345 total votes sa FEU, o Far Eastern University Central Organization. Ang duha ka mga kandidato nakarawat og 1,972 ug 1,840 respectively sa 2,194 votes sa gihimo nga mock election sa NU University Student Government. Ang majority sa UP Diliman students na may appeal sa mock polls nagpakita na si Lenny Robredo gyapon ang ilahang preference o si Pangilinan na mga alumni ni sila sa UP sa Binoon. Ang Vice President, kung si Lenny, nakakuha 4,870 sa 5,106 kabiya. Sometimes Pangilinan, 4,328 votes. Siyam, sa matag na po kay UST students, sa University of Santo Tomas students, na may appeal sa mock polls also prefer Robredo. 9 out of 10. Who obtained 3,973 of the total 4,401 votes. Si Pangilinan was the choice of 3,630 sa University of Santo Tomas. Atol sa press briefing natin Sabado, ang student councils of Ateneo, FEU, UP Diliman, UST o Adamson University formal nga indusar kang Robredo Pangilinan for President and Vice President. Ang Council recognizes the track record of the Lenny Kiko tandem and their vision for the safe reopening of classes, scientific and humanitarian humanistic pandemic response, resumption of peace talks, genuine agrarian reform, and assertion of Philippine sovereignty, among other stances on national issues. UP Diliman University Student Council said. So, payo na ito na pili ni ordinaryo. Hasta pa sa kwan. Hasta pa sa Ateneo. Ako pangutano na kung apo ha. That's it ko ni. Parang hilaw mo na apo na. Graduate na mas po dito. Anyway, ang mga pare na sakop sa Order of Friar Minor, OFM, may express ilang support for the Robredo Pangilinan tandem. Sa pamahayag sa friars, ilang iawad ng katawan to reject candidates who have been peddling revisionism and denialism of the unfortunate evils of the Marcos dictatorship. Kampanya na malagi ni. Ang OFM nagkanayon na ilang ipili si Robredo Pangilinan who are known to have love for God, country, the poor, the environment, the embodiment of gospel values, character, integrity, honesty, competence, pursuit of common good, political love, experience, track record, leadership example, servant leadership, simplicity and lifestyle, and decency. Muna kang Lenny o kang Kiko. Giga nila sa mga universities. Kunya, ato sa Lebawan, tumapag dito Soto, na ang Nationalist People's Coalition. Nagtabo mo ko ni Tito Soto is an NPC member. Samtang ang iyahang standard bearer, si Ping Lacson, is not an NPC member, pero NDP na siya. Lahi siya ang partido. Lahi. Pag-i-adapt lang siya sa katong reforma na mo'y gibuhian sa siya. Una na ipangutanas Tito Soto kung ang NPC, National People's Coalition, kinsa may i-endorse ka presidente o kandidato pagka-presidente, tuma niya wa pa maka-endorse ang partido kay himo silang desisyon, awa pa sila makahimong desisyon. Si Soto mo ay chairman sa NPC, may dagan pagka-vice president, of course, durado ng siya.
i-issue nini mo pamahayag aron pagklaro sa mga newspaper reports kami quote ng Tarlac Congressman Victor Yapa saying the party has endorsed the candidacy of former Senator Ferdinand Marcos of Davao City Mayor Sara Duterte. Hindi ko na tinuod. Wa pa'y endorsement ang NPC. Laro ni nato, ang National People's Coalition has not endorsed any presidential candidate. Samtang ang regional and or provincial chapters, tingalagduna sila preference or preferred list of candidates. Such choices do not reflect the NPC as a national coalition of political allies and people's groups. Siya na kanayon, he also found it disappointing that a reputable news organization can spin a local/provincial story and twist it in favor of certain candidates by using misleading title or head. Ang bantay ko na anak eh, taghan ka na ron. Di mo imong yung tanawin. If you're really a keen observer of kining news stories, may bawaan mo kung ang editor doon na ba'y leaning. Editors are supposed to be neutral. Pero, there are really others who are inclined to support other candidates. Diba, Con? Yeah. But you always have a choice to, if you feel that ikaw naman yun kay personal biases, and if you feel that you cannot afford to be neutral on this issue, you have a choice to beg off. Kung sa korte pa na, sir, mura nagkanang inhibit ba ang judge kay close ra kaayo siya sa issue, pwede man sad ka moingon di lang ko, di ba? Ihatag laglain. Pero ang naglaot kay i-exercise kaya po niya ang iyang prerogative pag-editor, and then iya gihapong babanan ng iyang kandidato na iyang prefer, which is it's not fair. It's not really fair. Of course. May lang na, sir, kung makabantay kay kapirmi nga mao ni himasa kay kaana kay makabaw na ka nga grabe ani niya o kuan man gyud ni siya, but if di or first time lang ka nakasugat kana kaingon ka. Yes. Mao na. Karon si Pacquiao ni warning sa mga Pilipino nga ayaw gyud Butuis Marcos kay kuno galing diya mo makalingkod is Malacanang, murag history will repeat itself. No? Unya mura o balik ko itong Jabida Massacre. Kamot pa ka na itong Jabida Massacre kon? No, unsa na siya, sir? Jabida Massacre. Muli siya katong mga Muslims kon gitrain to panahon sa administration ni anhing Presidente Ferdinand Marcos, Papa ni Bongbong, aron to invade Sabah. Kay ang Sabah man doon is a contested area, dili na murag i-occupy Malaysia, nya ato man ang Sabah, aron nga mura o create tension dito sa Sabah. Nag-train siya og mga Muslims din aron nga mo atake dito sa Sabah, o nya mo front og mga whatever. I mean, the purpose of which is to really control Sabah by the Philippines. Yeah, I think kuan man ni sir, this was in 1968, so wala pa ko nataw anin. Murag nag-uyab-uyab pa akong mamagpapa aning panahon na. Muna nga ang naitabo ni Cons nga ang naitabo din nga pamatay ning maong mga boss aron dili puso sila. Kaya that's a very secret supposed to be supposed to be the operation. Ito yung gitawa o Jabida Massacre. Okay. Kunya, may tungod din collection of state tax. Murag, kaimong tumisulti ka ganina, Cons. Ay kung magkatuhog na Cons, na doon na balita na dili makakubra ko no, by dili ko no mapangayuan of state tax ang heirs o mga sumusunod
Nahibong ko actually adto sir kay ang ni-issue sa statement is the BIR. So naingon ko ba nga na ko na day ni na rule out na day ni. Nga na nag-state tax fund. Tubod kay sundo nun na properties. Oh. Nahibong bitaw ko sir. So kung mauna akong pagsabot sir, na lang day mo bayad pod sa amo ang estate tax nga magbaguod tag kamahal kay di man as heirs, di man kami obligadong mo bayad. Kinsa man ay pabayad pa. Huwag ang gitawag na estate kay estate na properties na and monies o sa imong panundon na panundon sa mga heirs. O gudya kay ikaw may musunod, ikaw may mubayad. And it's not cheap because as graduated ba na, magkadako ang worth the property, magkadako sa ang estate tax. Buong bitaw ko sir, kay naabiya na sa... Mura ko nakadungugan ako. Pero naabiya na sir nga, executor, administrator, or the heirs. Pero naibong kung anong niliwat og pamahayag nga ingon ana ang BIR? Anong, you know? Na-news? Oo, katong na front page ganina, unsa gay ito nga kuan del, unsa gay ito nga newspaper del nga na front page siya. Basta dili na Philippine Star, it could be Inquirer. Akong gitan-aw bitaw. O di ba Manila Tempo Times? niya before ana del naasad to. O Manila Bulletin, okay. Manila Bulletin, oo. Nahibong gyud ko sir oy kay sana not liable. Heirs not liable for 203 billion pesos estate tax. Niingon sila nga heirs and administrators matod pa of the late President Marcos's estate cannot be compelled or sued in court for tax evasion even if they refuse to pay the more than 203 billion pesos deficiency inheritance tax assessment on the latter's assets. Mauko ni consensus among regional directors and district officers of the Bureau of Internal Revenue nationwide. Nya, munang nahibong kog nga nung naabot sila ani, and then can they do this? Can they have a consensus? Is it within their ambit to decide who to collect from? Kay mo man ang kuan dunay matud pa na sa source field officials kuno who requested anonymity explained that the estate tax is levied on real and personal properties of a dead person and not on the assets owned by his relatives. Niingon siya, katong regional director, I can't recall of any individual being sent to jail for non-payment of the said tax. The proper thing to do under the tax code and revenue regulation is to seize and sell in public auction the properties of the deceased to settle the indebtedness. That's what we've been doing for years since the death of the former strongman. But the problem, nobody was interested in buying them. So, ang katim giingon, sir, ibaligya. Munay practical kay buhaton. Pero, kaya dragon, tagan kay mga experts, bisag sa PCGG, katong tagan kay experts, even taga BIR, kinisinares. Tingon na, kung pananditan, di yun mo bayad, that will already become a criminal offense. A criminal offense is already criminal, so therefore you could be sued for a crime. Pero abito na kung ang ilang isuat dili sila mapugot pagbayad sa 203 billion. Cannot be compelled. Di sila mapugot pagbayad. Tingaling mapugot sila pagbayad sa 23 billion which was finally executed or final and executory na ang decision by the Supreme Court. Yeah, but ang ako lang concern ani sir kay wa man goy attributed nga real person who issued this statement on the request of anonymity man. Munay ko kuyawan ko ana diya maka karang mga editors nga murag dunay gilabanan anak dia mo kuan dayon anak dia mo ila dayong
tangtangon ba wa sila attribution. Kuan man sad, sir. Protected man sad siya under press, press laws, no, or press practices. But I'm pretty sure that within the day or within the week do na gyud muluwat og pamahayag niini in reaction to this statement. Yes, unya 8:59 naman day wa naman tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa darang ko. Division is harmful. Sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahot. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawon og black sheep. Nan, unsa man diay nga ngayon buhaton so sa katao nga matawag nato instrument of division. Sa Titus 3:10 kato sa 11 na iyon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok. Kung humanini, isalikway siya, kay nasayod ka nga kadang tawhana daw tan, ug ang iyang sala, nagbatuod nga, nasayop siya. Musa kung ikaw may himog usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mo igsoon, mao kaning pulong nga naghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kinaya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usab sa among mga kinaya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa darang ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa kuyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inokanda Tabar. Ako sa Manny Del Santos Rabacal. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog.